Magandang araw po mga idol at mga kababayan. Ngayon po ay mag-update tayo tungkol po doon sa nangyaring pambubugbog doon sa anak at pamangkin ni Senator Jinggoy Estrada, doon po sa Boracay. Na kung saan yung Boracay po ay kilala sa mga isa sa mga tourist spot. At may pahayag po dito yung police chief of police na nagsagawa po ng investigasyon dito nga po sa nangyaring pambubugbog dito sa anak at pamangkin ni Senator Jinggoy Estrada. Pero bago yan mga idol ay pakinggan po natin itong tagpo kung saan in-interview ni Sir Ted Pailon itong si Attorney Claire Castro, yung tagapagsalita po ng palasyo. Na wala naman daw siya nakitang mga patayan, snatching, paglabas niya ng bahay. Ito po, panoorin po muna natin yung pahayag ni PCO Attorney Claire Castro. Patay, yung isang sumakay lang ng, yung isang nagmamasada lang ng tricycles, pinagsasaksak. Yun, ospital. Nakita mo itong basag kotse ngayon. I mean, to be more pragmatic about this, parang hindi rin po sigurong makatotohanan yung sinasabi ng PNP na bumababa ang krimen, pero ang amin na babalitaan at mapanood, puro krimen. Yun na nga po sa nangyayari. Kaya yan din po yung pag-uusap namin sa mainstream. Kasi po, ang na-news talaga, yung mga isolated cases na tulad niyan. Kasi ako po, ngayon, paglabas ko sa bahay, wala naman ako nakikitang saksakan. Pagpunta ko dito sa palengke, wala naman ako nakikitang snatching. So, I mean, kung paano ito ipakita sa news, yun yung pumapasok din sa atin. Kasi nakikita natin So, siguro isang tabi natin yung mga nakita na sa TV. Kasi yan talaga yung news nila. Isang beses na saksak, isang beses na buksan ng salamin, or binatag yung salamin, news yan. Pero hindi naman lahat ng lugar nagbabasag ng salamin yung mga tao para magnakaw. So ayan, pakinggan po ninyo yung mga naging pahayag nitong si Attorney Claire Castro. Medyo may pagka-pilosopo po yung kanyang mga naging pahayag. Wala nga bang krimen mga idol at mga kababayan? Ito po 12 hours ago, kapupus lamang po ng GMA isang karumal-dumal na pagpatay. Panoorin po ninyo mga idol. Magandang hapon po. Karumal-dumal ang pagpatay sa isang masahista sa Quezon City. Sinakal po siya at isinilid sa garbage bag. Suspect ang customer niyang nadismaya raw sa pagmamasahe ng biktima. Nakatutok si Bea Pinlac. Maulan nang umalis ng bahay sa Barangay Payatas, Quezon City ang 65 anyos na masahista na si Veneranda Kabutotan o Veni pasado alas 12 ng hating gabi noong May 13. Nagtungo siya sa isang compound para magmasahe ng customer. Makalipas ang ilang oras, isang lalaki naman ang lumabas ng compound na may tinutulak na karitong may laman na garbage bags. Sandali pa siyang tumigil para ayusin ito bago tumuloy sa paglalakad. Pagbalik niya, nabawasan ng garbage bag ang kariton, kabilang ang naglalaman umano ng bangkay ni Veni. Ang bangkay ni Veni na nakasilid sa garbage bag, tumambad sa mga nangongolekta ng basura. Yung May 13, walang hakot ng basura Naghakot na lang sila ng May 14. Ayon sa pulisya, huling nagpamasahe kay Veni ang suspect. Pero that time na siguro, nung huling nagpamasahe siya, parang hindi niya nagustuhan. Kaya nagkaroon sila ng hindi magandang pagtatalo at nauwi doon sa pananakal sa biktima. Nagkaroon sila ng pagtatalo, hindi nagustuhan kasi lasing Magkahalong lungkot at galit ang nararamdaman ng ate ni Veni. Hindi niya akalaing sa lamay na ni Veni sila muling magkikita makalipas ang 7 taon. Ay, masakit talaga. Sana nga, madam, mabigyan ng hustisya. Mahigit 1 linggo matapos matagpo ang patay si Veni, naaresto sa Binyan, Laguna ang 47 anyos na suspect. Ayon sa pulisya, nakita sa bahay ng suspect ang bag ni Veni at ilang drug paraphernalia. So ayan po mga idol ano kayang masasabi dito ni Attorney Claire Castro? Wala nga bang krimen na nangyayari?
Yan po, karumal-dumal na pagpatay. At kung napansin po ninyo doon sa balita ng GMA, ay may nakuhang drug paraphernalia doon sa suspect. So kaya napakadelikado po talaga nitong droga. Kapag ka na-influensyahan yung utak ng tao nitong drugs na ito, ay hindi niya alam kung ano yung kanyang ginagawa. Kaya ganun na lamang kung ipatupad ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ganun na lamang kahigpit yung pagpapatupad niya doon po sa tinatawag niyang war on drug. Kasi kapag hindi po napuksa itong droga at patuloy na kumalat, ay talagang lalaga na po yung krimen. Kagaya po na nangyayari ngayon, mga idol at mga kababayan. So balik po tayo doon sa issue, doon po sa nangyaring pambubugbog doon sa anak at pamangkin po ni Senator Jinggoy Estrada. Pakinggan po natin yung naging pahayag nitong Chief of Police. Ayan po. Malaman kung ano mo talaga sir ang nangyari kahapon po dito sa Boracay. Yes sir po, no? Bali, May 24 sometime around I think 2 in the morning. May incident po sa atin na ni-report na merong dalawang parties, dalawang tao, 2 individuals ang mga victim nga po. Then yung suspects, 3 naman po sila sa kabilang party. Then, actually, we're basing our investigation po sa CCTV footages na nag-gather natin during the conduct of investigation. Then, lumabas po yung ating mga victim. Paglabas po at I think maybe 50 to 100 meters na lakad nila, walk from the said bar, sinundan po sila ng ating mga suspects. And from there po, doon na po nangyari ang mauling incident. And during the mauling incident, may 2 witnesses po tayo na nagbigay ng statement, and accordingly, pagkita nga po sa insidente, sumigaw sila ng pulis. And fortunately po, ang pulis natin, 24 hours naman pong naka-visibility, lalo na sa ating beachfront, immediately responded po thereat. And upon nga po na pagresponde, dahil body-body po sila, yung isa, inassist po agad yung victim, then yung isa po, hinabol po yung ating mga suspects. Then upon po the conduct of hot pursuit, dahil nakatakbo po, and they are local po ng ating mga Boracay na katakas po. But during the hot pursuit operation, na-identify po natin yung mga suspects and sinurrender na rin naman po sila na kanilang mga family. Sir, ano po yung pinagmulan? Binugbog daw po? Paki-describe po. Yes po, no, according to the witnesses, talagang from the na naglalakad po yung ating mga victims, sinundan po ng ating mga suspects. Then inakbayan sa likod, then doon na po nagsimula na sinapak. Doon po yung mauling incident nga po. Wala talagang commotion nangyari before yung mauling. Yes po, based on the CCTV footages po, no, na nag-gather natin, nagkaroon lang sila nagkasalubong one time po. Opo, nagkasalubong. Tinginan lang kasi. Tinginan po, yes po. Yung mga biktima, saan po sila galing bago sila binugbog? From the said bar nga po, yung bar po na pinagmulan Doon nila po wala silang diskusyon na nakaaway? Wala po, dahil nag-review po tayo ng CCTV footages na ipag-cooperate naman po yung bar. And nakita lang po talaga yung interaction nila is yung nagkasalubong lang po talaga. Hindi galing ng bar din 3 namang suspect. Galing din po, same bar po yun. Doon po sila medyo nagkasalubungan sa same bar po, same bar. Sa loob, then nung lumabas na mga victim, sunundan naman ang mga suspect. So ayan po yung naging pahayag at naging update po doon po sa nangyaring pambubugbog sa anak at pamangkin po ni Senator Jinggoy Estrada. Ayan, hanggang dito lang po muna yung ating update at maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po tayong lahat.